Kung bakit nga ba tayo nananaginip, ito ay solid, legit na patunay na tayo po ay may kaluluwa. Ayon sa Biblia, Genesis chapter 1 verse 26, nilikha tayo ng Diyos according or ayon sa kanilang imahe or wangis mga kasambreros. Ang Diyos natin na may three personas, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tayo rin po no nilikha niya, composed of three elements. Ang tatlong compositions naman ng tao ay physical body, yung soul or kaluluwa natin, and then yung spirit. Habang ating physical body or physical element mga kasambreros ay nagpapahinga, natutulog, ay maraming activities na ginagawa ang ating kaluluwa. Kung parang restless sila mga kasambreros, kung kaya masabi natin na napanaginipan ko to, may panaginip ako. So marami siya mga kasambreros. So that's one valid reason kung bakit nananaginip ang tao. So restless at hindi natutulog ang ating kaluluwa. At ang kaluluwa natin mga kasambreros ang haharap sa judgment kapag yung ating physical body ay tuluyan ng mamatay at magpahinga. So it's either sa impyerno mapupunta or sa langit mga kasambreros ang ating kaluluwa. And take note po, napakahalaga ng panaginip. Minsan nagbibigay ng warning ang Panginoon sa pamamagitan ng ating panaginip. Nagbibigay siya ng bad news, ng good news, pero hindi lahat ng panaginip po ay nagkakatotoo ha. Ito po, basahin po natin Genesis 31:11. Then the angel of God said to me in the dream, Jacob, and I said, here I am. Numbers 12:6, I the Lord make myself known to him in a vision, I speak with him in a dream. Matthew 2:13. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. So ito yung time na si Mary or si Virgin Mary po ay ipapanganak si Jesus Christ. Deuteronomy 13:1, if a prophet or a dreamer of dreams arises among you and gives you a sign or a wonder. Grabe no, 1 Kings 3:5, at Gibeon the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, ask what I shall give you. So may mga warnings no na binibigay ang Diyos natin sa pamamagitan po ng panaginip. Matthew 2:12, and being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. Jeremiah 29:8, for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets and your diviners who are among you to deceive you, and do not listen to the dreams that they dream. So maraming implications no ang panaginip. Minsan kapag napanaginipan mo yung ganito, minsan bunga ng pagod, minsan parati mong iniisip yung gantong bagay or siya no? So kaya napapanaginipan mo mga kasambreros. So may mga warnings, mga good news, pero may mga times talaga na may gustong sabihin ng Diyos sa atin through panaginip. And sa akin po, tested and proven ko to na kapag sobrang linaw po ng panaginip ko ay nagkakatotoo. Kung kaya kapag may napapanaginipan akong ibang tao or friends or relatives ko, talagang pinapanalangin ko sila in the middle of the night kasi nga para i-warn sila or parang maging aware sila mga kasambreros. So that is it. So kung kaya powerful ang dream mga kasambreros, iba po yung dream na panaginip at saka iba po yung dream na na pangarap. Mula rito sa Davao din, hindi po ako nananaginip. Mula rito sa Davao del Norte, yan ang konting kalamang dapat na alam mo.